Di na tinatablan ng hiya basta pera. Oo nga, no? Yung mga politiko ganyan, no? Talagang walang hiya, eh, no? Basta, hindi ko alam, ha? Parang, ako kasi, ako kasi, ewan ko, meron ako nakitang tao, no? Siya ay naging direktor sa isang korporasyon. Minana niya yung korporasyon na yun. Minana niya yung pwesto kasi hindi na makaupo yung tatang niya, yung tatay niya. So, minana niya lang yung posisyon for a while. Kaso wala siyang magawang remedyo. So, bilang isang direktor o bilang isang opisyal doon, kung ang ipipilit mo lang pare-pareho na walang maitutulong, ano bang ginagawa mo ron? Di ba dapat makatulong ka sa korporasyon? So, kahit na kailangan ng pera ng taong yun, dahil sa delikadesa, nag-resign siya. Hindi naman para pabayaan yung korporasyon ng tatay niya, no? Kundi para lang, kung kailangan niyo ako rito, magkaroon ulit ng eleksyon. Unang-una, kung gusto niyo talaga akong iupo dito, di iupo niyo ako kasi hindi na sila makakaupo ng share lang ng tatay niya yung pagbabasihan niya. Ikalawa, nakita niyo kung sino yung matino dito, bahala na kayo. Di ba? Ikatatlo, nakakahiyang magkapit-tuko ka na wala ka namang ginagawang mabuti doon. Di ba? Ngayon, kung makikita doon sa korporasyon na mabuti yung ginagawa niya, sige, upo niyo ako. Di maganda? Or, yung mga tunay na nagkasala sa korporasyon na yun, humanap muna kayo ng paraan eh. Anong paraan yung gagawin ko dyan? Wala ako. Bago-bago ko rito, nagsosolve ako ng problemang kayo lang naman yung kakasolve. Diba? Yun yung sabi ng kilala kong tao. So, may delikadesa, no? May delikadesa. Sa mga politiko sa mga nakita kong nasa gobyerno, lalo pag mataas, kahit anong iskandalo yung gawin mo. May kwento ako sa inyo. May tatlong branches ng gobyerno. Executive, nakapagtrabaho ako dyan sa gobyerno. Judiciary, tapos merong legislative. So, dalawa doon nakapagtrabaho na ako bilang isang empleyado. Ngayon, meron akong kilala. Sasabihin ko na lang yung story. Hindi naman tayo maninira ng pangalan. Story lang, no? Merong isang mataas-taas ang pwesto niya. Siya ay nagjowa ng isang pulis na may asawa. Tapos, yung ginawa niya, ininggan niya niyang bugbugin yung asawa. Na-iskandalo sila doon sa workplace. Biruin mo, kumabit ka sa isang pulis na may asawa. Mataas yung posisyon mo. Tapos, kinawawa niyo yung asawa. Niloko niyo na. Inaano mo pa yung pulis. Yung, ang tawag dito, minumungkahi mo pa o ini-influensyan mo pa, ini-induce. You're inducing him, nasaktan pa yung asawa niya dahil nagsiselos. So, malaking iskandalo yun dun sa workplace. Umalis ba ang lola niyo? Hindi. Kapal na mukha. Para lang siyang yung nagsabi ng frailties of a woman. Parang ganun lang. Lakad taas na pa rin. Ganun kakapal dito. Diba? Kasi ang usapan lagi, may pruweba ka ba? Matatanggal ba ako administratibo? Makakasuhan ba ako? Malakas naman ako eh. Wala siyang hiya doon sa taong bayan. Wala siyang hiya sa mga katrabaho niya. Wala siyang hiya sa lahat. Katwiran nila, pare-parehas lang naman tayo may baho. O kanya-kanyang taguan tayo ng baho. Kaya tayo malakas. Diba? Ngayon, itong mga elected na ito, dapat mas matindi pa ang dito, ang scrutiny. Dapat mas matindi yung kahihiyan sa honor. Tingin ko kung sa Japan mangyari ito, baka nagharakiri. Di ba may kultura silang ganon? They cannot face such dishonor. Nagharakiri. Alam nyo, nalulungkot nga ako yung kung paano sinira dati si Angelo Reyes. Sumalangit na ba? Ako talagang galit na galit ako during that time doon sa rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero naisip ko po siya, grabe lang yung paninira pala sa kanila. Although, nagkaroon siguro ng corruption doon. Pero grabe yung ginawang paninira sa kanila nung mga tao. To the point na nag-suicide doon sa puntod ng nanay niya si
General Angelo Reyes, because of hindi niya kaya yung shame. Tsaka ang tanong, ginawa niya ba talaga o hindi? Yun nga, walang pruweba na ginawa niya. Ibig sabihin, ang maididikdik yung boss niya. Ang maididikdik si Gloria o kung sino pumunta. Parang sinalo niya na lang. Parang ginawa man nila yung corruption, whatever it is, nagpakita siya ng shame. Nakakalungkot lang dahil nagpakamatay siya. Siyempre, hindi tayo dapat nagpapakamatay. Kaya lang, ipinakita niya na meron siyang dignidad. Meron siyang shame. Shameful siya na gumawa ng masama. Meron siyang dignidad. May honor. Diba? Isa siyang sundalong may honor. Diba? Kung ginawa niya man yun o hindi, di bali nang tinapos niya na yung buhay niya para hindi na siya magbigay ng dishonor sa serbisyo at sa kanyang pamilya. Kaya astig I'm not promoting suicide. Kaya lang, bigla ako napasaludo Wow. May shame yung tao. Dito sa ating, pero yung mga namumuno dito, putya kung ano-ano yung skandalo na, kung ano-ano katarantaduhan na yung ginawa. Hindi man makasagot ng tama, ang gagawin, deadma. Pag hindi kayang sagutin, dededmahin. Tapos mag-iisip ng pangsagot. Pag lumipas yung panahon, humaba yung issue, doon mag-iisip ng pangsagot. Ang sagot ay magtatapon ng putik sa mukha ng iba. Walang shame ang mga tao rito. Hindi nahihiya. Namumuno ka You have an obligation to your people. Pero hindi nahihiya. Hindi nahihiya. Walang hiya. Diba? So, ikot-ikot lang ang nangyayari dito sa ating bayan. Kasi, mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa, shameless yung mga tao. May nakita pa ako merong isang ahensya, matino yung amo nila. Sabihin na natin yung chief, yung hepe nung ahensya na yun, matino. So they are scared, yung mga empleyado are scared na magkaroon ng complaint doon sa mataas na hepe nila kasi matino yung hepe. Or at least, trying very hard na paboran yung mahihirap. Magkaroon ng imahe na para sa mga mahihirap. So every complaint na iaano sa kanila ay mabibigyan ng pansin kahit papaano. Hindi ko na babanggitin kung anong ahensya yan, kung ano. So yung out of fear na mag-complain yung tao doon sa hepe nila, doon palang ginawa yung hinihiling ng tao na dapat naman ay ginawa na ng isang empleyado. Out of fear na siya ay mamemuhan o maireklamo or what. Ganon dito, ang mga nagtatrabaho rito, walang pusong gawin yung tama. While it is true na dapat naman magtrabaho ka lang ayon sa sweldo mo, huwag ka naman magpaabuso rin, You're doing your best, tapos magkano lang yung sweldo mo, tapos aalipinin ka ng mga hayop. Naiintindihan ko all that naging empleyado rin ako Kaya lang, hindi dapat sana nawawala yung malasakit, lalo na kung nasa gobyerno ka. And may hiya ka dapat, di ba? As much as kailangan mo ng ikabubuhay, pero kung mayaman ka naman na, lalo na yung mayayaman na mga mambabatas, mabubuhay naman yan nang hindi yan nagtatrabaho, hindi naman sila congressman, umalis na kayo dyan. Kung ang gagawin nyo lang, mangurakot. O kung mayor ka o gobernador ka, wala kang gagawing matino sa bayan. Umalis ka na lang kasi ang laki mong perwisyo Bigay mo sa iba na maglilingkod. Kaya lang, ang katwiran kasi, kung hindi ako yung magnanakaw, yung upo rito magnanakaw din So magnanakaw na. Wala nangyari sa bayan natin. Puro ganun lang. Hindi ganun ang mindset Hindi mo kayang gumawa ng matino, umalis ka. Ganun ka simple yun. Kung iba yung gagawa ng hindi matino, hayaan mo siya, demonyo siya. At least ikaw, alam mo sa sarili mo, wala kang gagawing matino, umalis ka ron. May delikadesa ka, may shame, may dignidad ka.